Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Tomas, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Ama na sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin, ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay nakakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat papunta na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hilingin ninyo sa pangalan ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Pagnilayan po natin ang mabuting balita sa araw na ito. Ito po ay mula kay Juan, Kabanata 14, talata 6 hanggang 14. "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Sa atin pong ebanghelyo ngayon, ipinahayag ni Jesus ang isa sa kanyang pinakamalalim at makapangyarihang katotohanan. Siya ang tanging daan tungo sa Ama. Hindi niya sinabi na isa lamang siya sa mga daan, kundi siya mismo ang daan. Ibig sabihin, kung nais nating makarating sa tunay na buhay na walang hanggan, kailangan nating dumaan kay Jesus, ang ating gabay, ang ating katotohanan at ang nagbibigay ng tunay na buhay. Sa ating mundo ngayon, napakaraming tinig ang nagtuturo ng iba't ibang daan. May nagsasabing sapat na ang pagiging mabait. May nagtuturo na ang pera o ang tagumpay ang susi sa buhay. Ngunit sinabi ni Jesus na siya lamang ang daan, hindi sa sariling lakas, hindi sa sariling kabutihan, kundi sa pamamagitan ng ating relasyon kay Kristo. Sinabi rin ni Jesus na kung kilala natin siya, kilala rin natin ang Ama. Sa kanyang buhay, ipinakita niya sa atin ang mukha ng Diyos, isang Diyos na mapagmahal, mahabagin, nagpapatawad at handang magsakripisyo para sa atin. Kaya't kung tayo ay naghahanap ng direksyon, ng kasagutan o ng lakas sa ating buhay, ang sagot ay si Jesus. Hinikayat din ni Jesus ang kanyang mga alagad na manalig sa kanya at nangakong anumang hilingin nila sa ngalan niya ay ibibigay ng Ama. Pero hindi ito simpleng wishlist. Ang panalangin sa pangalan ni Jesus ay nangangahulugang hilingin ang mga bagay na ayon sa kanyang kalooban, mga bagay na nagdudulot ng kabutihan, pag-ibig at kapayapaan. May tanong po ulit tayo. Ako ba'y tunay na naniniwala na si Jesus lamang ang daan sa Diyos? Ang mga desisyon ko ba sa araw-araw ay nagpapakita ng tiwala sa Kanya? Sa halip na humanap ng sagot sa mundo, hinahanap ko ba ito sa kanyang salita? Manalangin tayo. Panginoong Jesus, Ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ilapit mo kami sa Ama sa pamamagitan ng iyong liwanag at gabay. Tulungan mo kaming hindi maligaw sa maraming daang inaalok ng mundo. Ibigay mo sa amin ang biyaya ng makilala ka. Mahalin ka at sundan ka araw-araw. Sa bawat hakbang namin sa buhay, ikaw nawa ang aming maging landas. Amen. Kung nakatulong sa iyo ang pagninilay na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share ang Gospel Connect para mas marami pa tayong maabot para kay Kristo. God bless you.